The Pod Network Entertainment. Yung pain, di ba, pinopoint niya kung ano yung limit mo eh. Di ba? Parang nasaktan ako sa ginawa mo. That's my boundary. Yun ang purpose ng pain, di ba? Pag in-ignore mo yun, di maha-harm ka as a person. Ganun daw yung physically din. Yun ang iniisip ko na parang pag wala ako naramdaman na pain, maya-maya tumayo ako, umupo ako ng, hindi naman pala masakit yung so normal lang. The next day, kailangan natin ulitin yung surgery. Natanggal lahat. Oh, by the way, oo. Tsaka yung tendons mo sa kabila, sumama rin. So, di ba? Parang kailangan masaktan ka pa rin. Pero sabi ng tatay ko, yung guide daw, pag hirap ka makatulog, humingi ka na ng gamot. So parang, okay, medyo 2 nights kong tiniis yun. Sakit na yun Alright, simulan ko ulit ang episode na to. Ito ay part 2 of part 1 last week. Yung quote ni James na nabanggit ko na ang number 1 fear ng mga lalaki ay maging walang silbi, walang kwenta, pabigat, no? Pwede nyo sabihin na toxic masculinity yun, you know? Pero yun nga yung point ng episode na to, no? Gaya na sinabi ko sa isang episode. Ulitin ko na lang para maging stand-alone tong episode na to. So, nung Absolute Mega Best of Comedy Manila, and then Grand Year-End Showcase ng Comedy Manila, nag-split ako sa set ko at the end of my set. Ano yung joke? Ba't ka nag-split? Ay, yun nga yung maganda. Kasi may show ako sa March 22 sa Alabang, Insular Theater. So, pwede nyo mapanood yung joke na yun ulit. Tickets are now available, tickettome.net. At kung gusto mo makasave ng pera, may early bird rate. Kaya ngayon palang bumili ka na. Visit at Victor Anastasio Instagram or at Victor Anastasio TikTok at nandun yung link to buy tickets sa aking bio. Kung ayaw nyo namang tignan ng mukha ko, edi dumiretso na kayo sa tickettome.net at isearch nyo lang Victor Anastasio Stand Up in Alabang. Yan. I'm very excited. Namiss ko mag-stand up. At yun, nag-split ako. Na-tear ang 2 tendons. Kailangan ng surgery. As of this recording, 2 months in na ako post-op. So, ayun, yun ang quote ni James. At parang love letter to kay Chi at sa girlfriend ko at sa pamilya ko syempre at sa friends ko na nandun. Kasi ito na yung part ni James na parang ayaw mo talaga maging pabigat. And wala akong choice kasi para akong action figure. Alam niyo yung mga sa Christmas, yung mga marching band men na nakatayo lang, hindi pwede mag-bend. Para akong ganun eh. Post-op, bawal mabanat yung hamstring. Kasi syempre, ang ginawa ng surgeon, hindi ko pa nakwento, no? Yung 2 tendon na naputol, meron silang linagay doon na anchors para silang tox o screw. Basta parang yung pinapasukan ng screw sa pader. Yun, parang naglagay doon. Basta screenu nila yun sa buto ko. Doon nila sinabit yung yung tendon at yung buto para ma-reattach. So may screenu silang ganun. Yun yung surgery, repair. Sabi ko nga sa tatay ko, parang nasa talyer lang tayo. Yun, nakasulat sa whiteboard, November 27, 5 p.m., hamstring repair. parang ka lang kotse na. So parang ganun lang inisip ko, no? Parang ka lang re-repair. Alam mo yun, nasira, re-repair ka. So, wala eh. Post-op, ito yung nakakahiyang part na wala, hindi ako parang akong marching band toy soldier na pwede lang ako humiga kasi 30 degrees lang pwede. Di ba pag nakaupo ka, 90 degrees yan. Ito yung spine mo, ito yung hamstring, 90 degrees. Pag humiga ka, 180 degrees. Di ba? Sa mga hindi nag-pay attention sa geometry niyan, o ano ba yun, trigonometry, or basta, nalilito kayo ngayon. Stay in school. So post-op, 30 degrees lang pwede. Kundi mababanat yung screenu at pwede maalis. Di ba? So, bawal mo ba natin yun? Hanggang ngayon, bawal ko pa ba natin 2 months in. Dapat mag-heal pa siya. Kasi ma-absorb yung screw sa bone. High-tech na medicine no? Alam nyo ba? Ayan na naman, nade-derail na naman ako sa notes ko no? Pero ganyan talaga, kaya nga intellectual medyo walwal yung di ba? Kung ayaw nyo ng ganito, di pumunta kayo sa ibang podcast, yung mga inspirational na may notes. Anyway. Ano yung sinasabi ko? Alam nyo ba na sabi ng tatay ko, na doktor, up to par talaga ang medicine sa Pilipinas. Siyempre, unfortunately, kung may pera ka. Sa technology sa States. Di ba? So isipin natin, Philippines, poor country.
Wala, malayo. Hindi, at up to par daw, more or less. Hindi 100%, pero more or less. So matutuwa ka di ba? Na parang hindi mo na kailangan pumunta sa abroad at maging, kasi kulang dito sa gamit, nakakahabol. At kung meron kayong problema, pumunta kayo sa Urological Center of the Philippines Incorporated, UCPI sa Quezon City. Search nyo yan kung meron kayong problema sa kidney, sa pantog or bladder, sa titi, sa yung area na yun, UCPI. Erectile dysfunction, kidney, prostate. Puntahan yan, search nyo. Di ba? May free advertisement pa yung hospital no? Asan ako? Sinabi ng tatay ko, yun nga, up to par. So, high-tech na ang technology ngayon and nagbe-benefit tayo lahat doon. Dati raw, kapag may buto, bubutasin pa nila para gumawa ng hook within the bone. Medyo medical na to, no? Within the bone. So, ang daming, bubutasin mo talaga yung bone. Ito, nag-screw na lang sila ng, parang screw nga, anchor yung tawag. Tapos matutunaw yung anchor na yun. Absorb siya ng bone. High-tech no? So wala na akong bakal sa katawan. Alam mo yun, kasi tatanong ng iba, parang, tuturog ba yan sa metal detector? Hindi. Bio something. Hindi ko alam, parang biodegradable, bioabsorbent. Di ba? High-tech. So yun ang ginawa sa akin. So 30 degrees lang pwede. So hihiga ako, tapos papatulong ako kay nurse or sa pamilya ko or kay Chi na tumayo sa hospital bed. Kasi parang hindi ako pwedeng umupo, di ba? Usually higa, upo, tayo. Ako parang higa, tayo. Parang gano'n. So, helpless. So, ang pinakamahirap, naisip ko palang pre-op, putya, paano ako jujibs? Ang injury mo sa hamstring. Ano yung nauupuan mo sa toilet? Ano yung hamstring. So, may sugat ako, di ba? Parang, magaling nga yung surgeon. So, nilagay nila, medyo sa taas nun para hindi tumama sa toilet. Galing sila Galing mga surgeon. Pero still, di ba nga na-injure yung hamstring ko rin? So, ang sakit. Walang way around it. So, parang nakaside akong ganun. Nakalin to the side ako, naka-extend yung left leg ko, at nakalin back ako kasi kailangan nga 30 degrees. Hindi ako pwedeng jumebs na nakaganyan lang So, ganyan ako jumebs. Parang, alam mo yun? Ang worst part dun, para helpless ka talaga, pero no choice. Papa-assist ako sa girlfriend ko. Alam mo yun? Sabi nga ni Kevin Hart, na-injured din kasi siya, parang doon mo malalaman yung true love kasi pinunasan na ng asawa niya yung puwet niya. No choice. Luckily, hindi naman umabot sa puna sa puwet. Pero halos ganun na rin alam mo yun? So parang kaya sinabi ko love letter to alam mo yun? Parang, ginawa niya yun, parang naamoy niya yun, di ba? May spray naman kami, room spray, pero parang ang bata, finish! Mami, finish! Parang ganun ako, helpless talaga kasi hindi nga ako na-extend ako 30 degrees. Paano ako tatayo or uupo? Yung upo pa lang sa toilet, kailangan ko na ng assistance. Kailangan mong humawak sa, di ba? Tapos tatayo na ako, finish. Papaliguan ka, parang lolo. Alam mo yun, no offense sa mga lolo dyan na nakikinig, di ba? May lolo dyan, putang ina mo, ang tagal kong nakikinig sa podcast mo, sabay iinsultuhin mo ko. Buti na putulang ka. Bakit naging dulo? Naging digong sa dulo, Buti na putulang ka, putang ina mo. Pero parang lolo nga na papaligo. I-caretake talaga. Ano ang difference ng caretake tsaka caregive, no? Naisip niyo na ba yun? Anong care? Di ba? Caretake ba or caregive? Hindi ko alam Basta kinertake or give and take. Care give and take. Care give and take. Ginawa sa akin. So yun talaga. Gusto mo maging like, ikaw yung malakas, ikaw yung naasahan, ikaw yung pag may problema, ikaw yung pupuntahan. Pero parang na-realize ko, skill nga talaga yung sabi ko skill. Skill nga talaga humingi ng tulong, no? Habang jumijibs ako na nakasandal, tapos tinatawag ko yung girlfriend ko kasi wala akong choice. Alam mo yun? Skill nga to. Skill to Di ba? Parang rational. Pero totoo na parang, kaya nga sinasabi ko sa mami ko noon na parang nung injured ako, hihingi naman po ako ng tulong kung di ko kailangan. Kasi syempre nag-aalala di ba? Kaya mo ba to? Hihingi po, di ba? Parang yun yung assurance na push ko na yung sarili ko sa split Natuto na ako. Nung PT nga, yun yung parang sinasabi sa akin ni China, don't push. Kasi may tendency akong ganun Kaya na-injure yung shoulder ko, tendonitis. Sa CrossFit, may mga nakita kang payat, tsaka babae. Putya, binubuhat nila 120. So bago pa lang ako, binuhat ko 100. Push. Ayan. Ilang taon na akong na frozen shoulder. May tendency talaga akong ganun na
di ba, makakatulong siya. Kunyari, gusto kong mag-stand up ngayon. Kaya yan, 500 people sa Alabang, kaya yan. Di ba? Push lang. Di ba? May sense din yung ambisyon. Pero at the same time, double-edged bird siya Double-edged bird. Na may con din siya na tutulak mo siya yung sarili. So parang nung PT, physical therapy na, parang yun yung paalala sa akin ni Chi, na huwag mong i-push. O nga naman. Kaka-opera mo lang di ba? Parang, so, yun, talagang yung, syempre, sa relationship, makikita mo yung baho Nakita na ni Chi yung baho ko emotionally as a person, yung ugali ko masama, yung tendencies ko masama, yung na napakasama, alam mo yun. And at the same time, physically na amoy niya na yung baho ko, literal. Kasi ang hirap maligo, it's literal masakit. Masakit tumayo, masakit mag-crutch, paano ka bebend, yung logistics, parang yung mga bagay na natitake for granted mo, like maglakad. Di ba? Parang nung nasa bed ako, tapos may naglalakad, gusto ko sabihin, yabang mo ba't ka niyayabang? Doon nga sa labas maglakad. Ba't ano pinapalabas mo? Hindi ako marunong maglakad? Lalakad-lakad ka sa harap ko. Diba? Parang yung mga ganung small things, matitake for granted mo, pero parang yun nga, kailangan talaga So parang love letter nga itong episode na to na naamoy niya na yung baho ko at andyan pa rin siya, alam mo. So, nakakahiya pero ang gagawin mo, diba? Wala, kailangan mo ng tulong Diba? Tapos, yun nga, lalo na kapag nakita niya yung baho mo as a person, tapos tutulungan ka pa niya na baho. Literal, hindi ako once, lalaki tayo guys Yun pa lalaki tayo, ang dali nating bumaho. Di ba parang ano siya? Mystery of life. Kahit yung ulo mo, nasa aircon ka. Di ba? Parang, baho Yung ilong mo, try nyo ganun. Tinuro sa atin ng kaibigan ko Try nyo iganon yung gilid ng ilong nyo, sa amoy nyo. Tanong baho nun Di ba? So kahit naliligo ako once a day, nararamdaman ko ang baho ko Kasi usually twice a day ako naliligo Mga range siya. Either twice a day or twice a month. It varies, no? So twice a day to twice a month. Pero yun nga. So, masakit. Tapos, nung mga first nights ng surgery, parang na-realize ko, 4 na points yung masakit sa akin 4 na, hindi sa nagpapaawa ako, no? Pero 4 na lugar. Yung una, yung muscle belly, na partial tear or micro tear or basta na trauma. Yung 2 tendon na screenu. Di ba? At saka, so 3 lang pala, no? 3 lang pala. Exercise naman yung 4. Basta may iba-ibang points na masakit. Tapos nung natutulog na ako, sabi ko sa doktor, parang yung, kasi wala pa itong brace na to. Yan, kita nyo. In-order pa ito sa Hong Kong, abroad, kasi wala siya sa Pilipinas. Again, uncommon injury nga. So, in-order pa siya sa Hong Kong, hindi pa siya available. Meron sa Shopee, pero masyadong mura. Alam mo yon. So, sabi nga ng nanay ko, huwag mong tipirin ng health kasi mamaya upo ka, biglang mapatid yung sa Shopee. Tapos, ang gagawin mo? Mag-1 star. Inoperahan ako thrice dahil sa Shopee, 1 star. Pero mabait si Kuya Ryder. Yung joke ni James. Pero mabait si Kuya Ryder. Pero yun nga, di ba? So, meron akong brace. Tapos feeling ko masyadong mataas yung brace kasi tumatama sa puwet ko. Sabi ko, hindi ako makatulog kasi naiipit yung puwet ko sa brace. Parang may kaanto. Tapos nung chinek nung doctor and nurses the next morning, parang hindi pala. Malayo yung brace dun sa operation site. Ang nararamdaman ko raw, according to the doctor, kasi nga, in his words, kinalikot yung puwet ko. As in medically, kumbaga nagtinker sila So yung mga nerves ng buto mo, nerves ng lahat sila, masakit. And yung may drill nga sa buto ko. So yung feeling na, try nyo dito, yung kunyari edge ng upuan, upo kayo dyan, full weight nyo or more, parang ganun yung feeling, yung may naiipit. So parang sabi, surgery yan yung screw. So masakit talaga and then ang hirap makatulog, ang hirap gumalaw. And then, isa lang yung position na pwede, nakahiga lang. Usually, di ba, magsaside ka, dadapa. Isa siyang bangungot, no? Pero, yun nga, masakit. Tapos, ang sinabi ng tatay ko, hindi pala dapat tinitiis yun. Kasi nga, sabi ko sa inyo, may tendency akong ganun. So, sabi niya, pag hindi ka na makatulog, humingi ka na ng gamot. Parang obvious, no? Nakakatawa siyang pakinggan. Pero kailangan ko pa marinig yun na parang,
may nagbibigay naman ng pain meds, yun, siyempre mga doktor yan, di ba? Pero ayaw nila kasi yung inanam ka. Ayaw nila inam ka, siyempre, kasi di ba may function ng pain. Again, pupunta naman tayo sa emotional moral lessons, guys. Yung pain, di ba, pinopoint niya kung ano yung limit mo eh. Di ba? Parang nasaktan ako sa ginawa mo. That's my boundary. Yun ang purpose ng pain, di ba? Pag in-ignore mo yun, di maha-harm ka as a person. Ganun daw yung physically din. Yun ang iniisip ko na parang pag wala ako naramdaman na pain, maya-maya tumayo ako, umupo ako ng, hindi naman pala masakit yung web, so normal lang. The next day, kailangan natin ulitin yung surgery. Natanggal lahat. Oh, by the way, oo. Tsaka yung tendons mo sa kabila, sumama rin. So, di ba? Parang kailangan masaktan ka pa rin. Pero sabi ng tatay ko, yung guide daw, pag hirap ka makatulog, humingi ka na ng gamot. So parang, okay, medyo 2 nights kong tiniis yun. Sakit na yun So parang, kasi may drips naman eh, di ba? May, isa pa yun, no? Pag na-confine, lahat na, na-confine ka na ba, Jeff? Hindi pa. Superman din pala to eh, no? Yung kakabitan ka ng dextrose, yung needle na malaki, nakakailang siya, men. Kahit sabihin ko, hindi ako takot sa needles. Ang laki niyang literal na tinik sa lalamunan, pero tinik siya sa ano mo. Nakikita mo yung dugo, may needle ka dito 24/7, hindi ka makagalaw. So kung magsi-CR kami ni Chi, ano mo yun, hawak pa namin yung dextrose. So additional na naman yun na, alam mo yun, ang hirap, parang hindi ka cordless. Hindi ka cordless phone. So, ayun nga, kaya nga love letter, no? Salamat ako sa lahat ng tumulong. Pero sabi nga ng dad ko, huwag ko raw tiisin. Humingi na ako ng tramadol, mas malakas, tapos thrice a day or... Luckily, I think, hindi naman ako minorphine na post-op, no? Pero yun nga, no? Yun yung mga lesson na natutunan ko. Okay. Pag hindi pala makatulog, ano na yun? Hindi pala okay sa patient yun. So, yun. Ito, isa pa. Nako, ito mahirap i-recall, pero... Imbis na tumayo ako, meron akong tinatawag na urinal. So, para siyang bote o pitchel. Nasasabihin ko sa girlfriend ko, kailangan kumihi. Tapos, iihi ako doon. Tapos, bibigay ko sa, alam mo yun, kahit punasan ko yun, ihi pa rin, alam mo yun, makawalan ka talaga ng pride. Para mararamdaman mo talaga na okay. Yung joke ni Patton Oswalt to eh. I-adapt ko na lang na parang mababaliwala. Sa mga ganong sitwasyon, nababaliwala talaga yung self-determining, self-will, independence, own strength, inner soul, higher self. My inner superhero. I'm the captain of my ship. I'm the captain of my ship. I am the blank of my soul. I am the hero of my soul. Something like that. Yung tula na Invictus. I'm the captain of the ship. Sabi niya, all goes out the window pagka mga ganong sitwasyon. Yung situation niya, riding the plane. Pero inadapt ko lang dito yung joke niya, no, na kailangan mo talagang maging humble at humingi ng tulong. And luckily, may mga tutulong naman talaga. Yun. And then, sabi ng mami ko, dahil nakahiga ako, and then, dami. Dahil hindi ako makagalaw, constipated ka. Dahil masakit, ang hirap mong, jumebs. So, constipated ka na, ang sakit pa, hindi ka maka-jebs, alam mo yun, so parang, diba, yung mga iniisip mo na, higher self, yung mga ganyan, mararealize mo na hayop ka lang eh, alam mo yun, hayop ka lang talaga na kailangan jumebs, alam mo yun, creature ka, parang nakaka-humble siya eh, na, alam mo yun, evolve na tayo, I have internet, I have everything, and then I automated, diba? Tapos mag-physical exam ka, lalagay niyo po yung tae niyo dito sa cup. Diba? Parang siya marirealize mo na, evolve pa ang ganyan eh, tatae rin naman ako sa cup. Diba? Parang hindi, hayop ka eh, parang nakaka-humble talaga na, okay, hayop lang talaga ako eh. Literal. So, nag-PT ako agad kasi yun nga, na-injure na ako and alam ko na crucial agad yun kasi pag hindi mo ginalaw yung muscle mo, lalong sasakit yan. Movement is medicine, sabi nga nila, no? Pag hindi mo ginalaw yan, ang sakit, ayoko nang galawin. Siyempre, within limits, kailangan mong galawin, tas ang sakit. Masisira yung mood mo. Pero, alam mo yun, kailangan. And then, kwento ko yung, isa pang dinidread ko yung, pag inalis na yung 24/7. Kasi may 24/7 painkillers ka eh. Tapos, siyempre, yung mga doktor, yung modern medicine nga, sabi nila, post-op,
gusto ng mga doktor, at according, siyempre based on science, gusto nila gumalaw ka agad. So may kinukwento yung handler ko, si Gerald sa GMA na meron daw something synergery somewhere sa ulo or something. The next day, pinapatayo na siya tapos naririnig yung sigaw sa buong hospital. Diba? Or naalala ko nung hiniwa ko dito, the next day, sige, buksan natin yan, pa-x-ray ka dun. So naglalakad ako sa hallway. Naglalakad ako sa hallway. College pa lang ako, may hiwa ako dito na nakatahi. Saan po dito yung x-ray? So ganun ang gusto ng doktor na hindi, ayaw nila i-baby kasi in the long run, again, life lesson. Parang life lesson na naman. Talagang kailangan mong masaktan. Necessary. Within limits, para gumaling na parang kailangan talaga ganun. So, sabi nila, sige, may papababain kaming physical therapist, galawin agad yan. So, yung knee, ganun, may onti lang, sakit sa puwet. Or sa yung off-site, operation site, sakit, parang nababanat na, pero wala, kailangan eh. Diba? So, yun. And then, isa pang inakatautan ko, yung pag inalis na yung 24/7 pain medicine, parang yun yung training wheels mo sa bike eh. So, pag inalis mo yun, hindi mo alam kung tutumba ka. So, Saturday night, nakatulog ako without 24/7 painkillers. And then, parang okay naman. Okay naman. And then, yun, dun na ako sa ospital. Luckily, dahil nga sa insurance ko, yung mga doktor, pinapauwi na ako eh. Day 1 pa lang, pinapauwi na lang ako eh. Di ba? Kung naalala nyo sa episode 1. Ano name mo? Victor? Uwi ka na? Hindi naman ganun. Joke lang yun. Sobrang okay nila. Pero, in theory nga, pwede na ako umuwi. Pero yun nga, inisip ko, okay, pag umuwi ako, physical therapy, ayokong pumunta sa ospital kasi ang sakit. Ang dami ko ma-inconvenience. Diba? Papag-drive ako ni Chi. Patulong ako sa tatay kong tumayo. So parang, okay, sagot naman yan ng insurance na sobrang okay. Kung gusto niyo malaman yung brand, sumali kayo sa Telegram group ng Intellectual Walls. Yung link ay nasa description ng episode na to. Sasabihin ko dun ng company. Sobrang okay. So hindi nila makover yun kasi walang OR nga yung mga individual physical therapists. So sabi ko, might as well, mag-PT ako dito para libre. And then, dito ako bigyan ng pain meds. Alam mo yun, habang gumagaling yung sugat. And sagot naman ng insurance. So additional 1 week pa ako after the hospital. Kasi nga, and also, piniprepare pa namin yung sa bahay ni Chi na bumili ako ng railing para sa toilet. Shopee. Railing para sa bed. So parang hinintay pa namin ma-deliver yun. Hinintay pa namin ma-deliver tong brace na to. So ang dami pang hinihintay. So nandun sa hospital lahat. Yung sa hospital bed, yung pipindutin mo, tapos tatayo. Para ang si Count Dracula. Alam mo yung gaganon ka. Ganon. Wala naman sa normal na bahay. So, bumili pa kami railing. So, nag-chill muna ako sa hospital. Nagpagaling. And, yung kuya ko rin yung nagpunong abala sa pag-contact nito. Kasi wala kayong mahanap na gantong brace. Shoutout nga pala kung may kilala kayong na-injure. Binibenta ko tong brace na to. Kasi next week, pwede na alisin eh. Tapos siya eh. 36,000 pare. Eh syempre, hindi na covered na insurance yun. Kasi di ba parang mga additional na siya eh. Tapos, di ba? So parang ang sakit, pero wala eh. Kailangan. So gagastos ka pa rin. And then yung physical therapy nga, di ba? To be transparent, siguro 140,000 plus. Kung kinumpleto ko yung buong course ng physical therapy, so naisip ko, sa kanila naman pupunta yan, sa individuals, tsaka sa okay lang yan. Para, alam mo yun. Pero yun eh. Wala eh. Gusto ko kasing lumalaktaw na ako sa notes ko na naman, no? Gusto ko talagang seryosohin yung physical therapy kasi nga, gusto ko lumakas siya eh. Ayoko lang yung, kasi 6 to 12 weeks, tapos na. 12 weeks after surgery, tapos na. Hindi mo na kailangan magbayad ng PT. Okay ka na eh, normal. Pero sa protocol ng physical therapy, made by Harvard, Nax, meron dong early return to sport. So, pang mga atleta yung ginawa nilang program. Eh ako, feeling athlete, hindi naman. Gusto ko rin bumalik sa active lifestyle ko na nagbo-burpees, nagda-dumbbells, nagwo-walking, alam mo yun. And ayoko na siyang gawin mag-isa. Kasi tingnan nyo, nag-split ako ng warak. So, papakinggan ko na yung advice na kung mag-exercise ka, may coach ka na. Kasi tumatandaan eh. So, naisip ko, kung mag-deadlift uli ako ng dumbbells or magbo-burpees uli ako at may ginawa ako mali, warak uli yung hamstring ko, 500,000 na naman. So, better na, di ba,
nasagot na insurance. Kung ano yung insurance, tingnan nyo sa Telegram group. Pero di ba, naisip ko na better invest in yourself, in your healing, literal na healing ng muscle at tendon na parang i-PT ko na. And then kung hindi ko na kaya yung cost, kasi nga, naging 6 figures, edi once a week, di ba? Once a week, twice a week, at least may guidance kung paano mag-exercise ulit, kung paano mag-dumbbells ulit, kung paano mag-squats ulit, kung paano mag-pull up, kung paano mag-lunge, para guided, di ba? Kasi nga, tumatanda na tayo eh. Tumatanda na tayo mga pre. Kaya natin ang guidance, di na pwede yung, nakita ko sa YouTube, gagawin ko. Kasi ginawa ko yung dati eh. Ayan, na-injure na naman ako dito. Yung lock-in, may mga sa GMA, yung mga, siyempre yung mga co-star mo na 25 years old, below 30 years old, di ba? Wala kayong magawa sa lock-in, nag-workout sila. Eh ako naman, nag-workout din naman. So pabigat yung dumbbells ko. Hanggang sa nararamdaman nyo rin ba ito? Hindi. Wala eh. Ganun na tayo. Kailangan na natin ng, I think, guidance. And si Chiri nagsabi, every time nag-exercise ako, parang kailangan mo na ng coach. So yun. Ano pa ba? Naalala ko bago nito, siguro 7-8 years ago, kailan ba yung laban ni Mayweather Pacquiao? Nag-a-abroll kasi ako nun eh. May coach ako sa gym. Nakikita ko yung training video. Alam niyo yung mga putya napakaangas sa Showtime at HBO. Yun talaga ma-hype ka. Yung, it all started in General Santos City. And in Mayweather's case. Di ba parang siya docu na drama. Nakita ko nag-workout si Mayweather. Yung ab-roller niya talagang mababa. Yung abot sa parallel to the floor. Sabi ko, pwede pala yun. Ginawa akong gano'n, no? That night, hindi ako makatayo. Putya, literal. Buti nasa bahay ako ng parents ko noon. Kasi 7 years ago pa to. The worst pain na na-experience ko sa buhay ko. Mas masakit pa kaysa sa naputol yung tendons ko, promise. Wala naman naputol or anything, pero na-strain yung likod ko na literal gumapang ako papuntang toilet kasi hindi ako makaupo or tayo. As in gapang. Gapang ako sa toilet. Tayo akong ganun. Ganun na yung sigaw ko. Ano sa episode 1? Yung sinabi ko sa inyo na yung sigaw ng sakit na nakakawala ng macho. Alam mo yun? Tayo akong ganun. Ihi. Gapang ulit pabalik ng kama. Ang sakit. So yun yung non-guided exercise. Kung gusto nyo ng coach, pwede si Enzo Bunuan para makita nyo yung form nyo or something. Maghanap kayo na sarili nyong coach. Yun ang naalala ko. Naalala ko lang. And then yung kunento ko nga na 100 pounds. So parang wala, tumatanda na talaga. So kailangan ko ng PT, tuloy-tuloy. And nalungkot ako kasi meron na akong set, Di ba parang ang dami kong hinahanap na exercise na parang effective to pero boring. Parang effective to pero masakit. Kasi meron yung mga kettlebells. Alam mo yung kettlebell swings. Tapos okay to. And next day, sakit na naman likod ko. So alam mo yun, putya, hindi mo na pwedeng gawin to. O alam mo yun, kailangan mong babaan yung weight. So mabubor ka. So nahanap ko na yung yung parang routine ko. Tapos ang mindset ko nun, parang hindi, kasi diba puro tayo sa exercise, puro 60-day challenge, 30-day challenge, 60 days straight. Tapos wala nang balita. So naisip ko, mag-ano lang ako, burpee challenge. Kasi ginagawa ko, burpee. Gym bro talk Gym tayo bro. Push-up, dumbbell. So push-up, dumbbell, para kang magsa-squat, tatayo ka. Dumbbell curls, shoulder, dumbbell uli, pababa, lean forward, back naman, and then deadlift, hamstring. So, kompleto na. Parang na-kompleto. Putya. Binilang ko yun, non-consecutive days. Umabot na ako siguro sa mga 206 days, 210 days of doing that exercise. At yun ang exercise ko for life. And then putya, nangyari to. So, back to zero. Tapos naabot ko na sa 25 pounds yung barbell dumbbell. So, parang okay, lumalakas na uli ako. Kasi simula ako sa walang weight. Gradually, 25 pounds. Tapos wala. Back to zero. So, parang, yun lang. Ayan, sinusunod ko na yung notes. Tapos, siyempre, kapag down na down ka, di ba? Not only like physically, yung feeling mo, emotionally, or spiritually, yung hindi mo mahanapan ng, yung nagpe-pray ka, tapos parang hindi gumagana. Wala ka mahanap na miracle, di ba? Parang,
medyo emotional to. Pero yung tatakbuhan mo talaga, YouTube. Di ba? YouTube. Pucha mo YouTube ka. How to. So yun hinanap ko. How to. Injury. YouTube. Tapos may nakita akong mga inspirational video. Parang The Beast in You. Pucha, hindi na masyado na matanda para sa The Beast in You eh. So nakahanap ako ng maganda. The best injury motivation. Nakalimutan ko na eh. Parang mas ano na siya. Mas age appropriate. Hindi na siya The Beast in You. You will conquer the mountain after you fall. Hindi, parang sinabi niya, ito, ni-notes ko. Accept who you are now. Sabi niya, ito ka eh. Ito ka. Sira yung pag nakatayo ko, wala akong kamay na gamit kasi parehong saklay. So, ang hirap, alam mo yun, hindi ka makaluto, hindi ka makainom, mag-isa. Wala, may saklay ka, tapos isa lang paa mo. Hindi ka makaligo. Di ba? So, parang sabi niya, so, you got injured. Injured, forget who you were before. Ito ka eh, ito ka ngayon. Ito ka ngayon, injured ka. Diba? Gusto mo mag-exercise, gusto mo mag-stand-up comedy, gusto mo bumalik agad, gusto mong, ayaw mo maging pabigat sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Wala. Ito ka. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Di ba parang mas age appropriate yung napanood ko YouTube eh. Ito yung mga pinapanood na dapat ng mga age group 30 plus eh. Hindi na yung beast mode eh. So parang sabi niya, ito ka ngayon eh. Anong gagawin mo sa katawan mo? Yung katawan mo, yung isa lang yung katawan mo, sabi niya. Bibiglain mo ba? Yung the only thing that you have, bibiglain mo? O magiging patient ka sa kanya? Yun ang sabi niya eh. Parang the only thing, the old you is dead. Sabi niya, the old you is dead. What are you gonna do? Rush your body? The only thing you really own? Sabi niya, so parang, okay, tananggap ko na lang. Okay, ganda ng video na to. Baby, ka na kumihi ulit sa pichel? Thank you. Motivated ka na eh, no? Yeah! I can fucking do this. Yeah. Baby, naiihi ako pa rin paabot ng pichel. Thank you. Tsaka alcohol. Diba? And then, meron din akong mga nakita na sa mental side naman, na side note lang, nakwento ko to ng taekwondo episode, pakinggan nyo rin yun sa Intellectual Wall. Meron talagang psychological training sa taekwondo, sa sports psych training. So nag-google din ako what to do. Psychotherapy naman, mental therapy after. And then totoo talaga yung PTSD raw eh. Parang wala naman sa akin PTSD. Ayoko namang i-self-diagnose yung sarili ko at i-devalue yung totoong may PTSD. Pero ngayon nakikita ko, parang pwede ko na makita ulit yung picture. Hindi ko pa napapanood yung video dahil traumatizing talaga siya sa akin. Literal, na may trauma kasi naputol yung tendon. So traumatizing pa siya panoorin. Napanood ko siya nung hindi pa ako inoperahan. Pero post-op, nung nag-descend na sa akin lahat ng hirap at sakit ng consequence ng ginawa ko. Parang hindi ko pa panood yung video. So parang sinabi nila, totoo talaga yung PTSD na sa athletes. Diba sabi nga nila yung mga na-ACL na dumadakdak dati, bam! Nagiging shooter na lang eh. Layup na lang eh. Diba? Magaling ako sa assist. Yan, diba? Anong nangyari sa game mo? Well, na-realize ko na talagang in the basketball game, wala teamwork eh. So magaling ako sa assist ngayon. Ano talaga yung utak mo? Diba? Parang naisip ko nga kanina, okay, gagawin ko ba sa Alabang show ko sa March 22, tickettome.net. Buy tickets now, early bird rate. Gagawin ko pa sa show ko yung joke ko na yun, na may sayaw. Tapos naisip ko, baka mag-automatic yung utak ko na mag-split. Tapos parang, di ba nagda-drive papunta dito, parang flashback. Tapos, gagawin ko ba yung joke na yun? Parang may instant. So, parang totoo raw yun eh. So, ang sabi nila parang move your body in easy, enjoyable ways. Na parang, kunwari, football player ka. Talaga yung mga pinapanood ko pang atleta eh, no? Alam ko hindi na ako atleta at sinasabi kong kailangan, inisip ko hindi na ako college. Pero parang gusto ko pa rin walking man lang. Alam mo yun? Pwede naman siguro mag-walking, di ba? Walking lang, 5,000 steps, mga ganun. So, ang sabi nila, kanyari, football player ka, na-injure yung paa mo. Subukan mo mag-ping-pong. Diba? Yung mga ganun.
bad example, pero yung parang nakakagalaw ka pa rin. So parang, wala lang, shinare ko lang, hindi ko naman ginawa. Baka makatulong, no? So nag-look forward talaga ako sa PT. Ngayon kasi, yung PT, parang ayoko na nahahassle na ako. Pero during, pag fine-flex ko na yung left leg ko, yung injured leg, parang nakikita ko na yung, okay, nagko-contract, masarap na. May blood flow, masarap na. Pero dati talaga, lilook forward ko sa hospital. Okay, dito na yung PT, at least may gagawin na, alam mo yun, to help the healing. Ngayon parang, hindi pa magaling. Pero during, nararamdaman ko na, okay, nice, naka-squat na ako ngayon, naka-hamstring curl na, alam mo yun, so, wala, kailangan talaga siyang sipagin. Tapos nakausap ko yung isang kaibigan ko na naoperahan ng ACL, naoperahan ng balikat. Binalidate niya ako. Hindi ko alam kung kasi hindi siya nag-guest sa podcast ko, so ayoko i-out yung pangalan niya, no? Baka hindi niya naman trip. Pero ang hobbies niya, Muay Thai, longboard, alam mo yun, mga buhay din eh. Nag-gets niya ako na parang, wala, gusto talaga natin gumalaw eh. And nag-guilty ako doon kasi parang, oo. Pero yung girlfriend ko umawak ang ihi ko. So parang may balance pa rin na, sige, gawin ko pa rin yung gusto ko, pero mas age appropriate na. Pero nag-gets niya rin ako na, wala eh, alam mo yun, yun talaga, kung hindi ka gumalaw. And then, nagulat ako dun sa dog trainer namin ni Chi na nasabi, hindi pala siya yun. Siya ata, basta sinabi niya hardware, software. Yung kasi yung ano ko dati. Sige, kung mag-gym ako, magkakaroon ako ng tennis elbow, tendonitis. Pero hindi ako magkakaroon ng type 2 diabetes. Diba? Or knock on wood. Diba? Heart attack. Or alam mo yun, mga complication related to overweight. Kahit si Rato, yung mga deadly disease, naiiwasan ko. Heart attack. Di ba? Parang gano'n eh. Yung hardware ko nasisira, pero yung software ko intact. Di ba? Alam ko, pwede naman siyang pareho na ayusin mo yung software mo, yung body fat mo, in a nice way na maalagaan yung hardware mo. Pero basically, na-validate din ako doon na, ganyan talaga ako mag-isip eh, na may risk talaga akong gumalaw ka, pero nalo-lower yung risk ko of deadly diseases. Di ba? So, overall, healthy pa rin, di ba? Overall, di ba? Di ba? Di ba baby, healthy naman yung ginagawa ko? Oo. Kailangan ko umihi uli. So parang doon ako na na may consequence siya sa ibang tao. Di ba nga sinabi ni James na mahirap talaga pag ikaw yung parang naging alagain ka or pabigat ka, quote-unquote, bilang lalaki. Pero kailangan mo rin matutunan na hindi ka si Hercules. Kasi putya, ganun din yung mga sining kinalakan natin. Masisisi mo ba kami? Di ba ganun yung mga kinalakan natin sini? Di ba malalakas yung lalaki? Di ba? Extremes either malakas yung lalaki, Hercules, or yung mga teenage dirtbag. Di ba? Walang in-between. Di ba? Paborito ng girlfriend ko tsaka mga pinsan niya yung Twilight. Tapos sinabi ko, ako Team Mike. Sabi na, sino si Mike? Si Mike yung dinala niya sa sine. Dinala siya sa sine. Wala siyang powers. Pero, tao lang siya. Team Mike ako eh. Kasi si Jacob, kakagatin siya. Diba? Si Jacob, upakan siya dahil sa temper. Si Mike, nagalit si Mike. Wala namang ginawa eh. Alam mo yun? Team Mike ako. Walang Mike sa mga movies. Lagi natatalo si Mike. Naisip niyo ba yun? Diba? Si Superman. Diba? Or si Spider-Man. Si Spider-Man, Mary Jane. Alam mo, in danger ka, Mary Jane eh. Kasi kilala mo ko. Kilala mo na ako si diba? Loser siya eh. At ano naman yung other extremes. Loser siya. Superhero. Siya pareho siya eh. So talaga siya yung ultimate eh. Puta loser na superhero. Diba? So sasabihin niyo kay Mary Jane, alam mo Mary Jane, dahil in danger yung buhay. Diba? Bakit? Diba? Bakit hindi lang si Mary Jane nung taga-sulat ng crossword puzzle sa The Daily Bugle? Diba? Ayaw ng mga heroine ng mga ganun tao eh. Mga Mike, yung anong gimmick natin? Manood tayo sine. Boring naman yan. Wala pa tayong mimit na yung pamilya mo hindi wolves. Ha? Pucha, yung date nila ni Edward Cullen. Napanood mo yung Twilight, Jeff? Hindi siguro, no? Napanood mo? Di ba yung date nila, yung parang kinarga siya, tapos tumalon sila sa mga puno? Pucha, di ba? Paano mo tatalunin nyo kung average ka lang? Di
Di ba kasi Spider-Man ka, nag-swing ka sa building, tapos liligawan ka? Ay, ako nga pala yung baka hindi mo kilala, ako kasi yung sa crossword puzzle department ng Daily Bugle. Mahilig ka mag-crossword, Mary Jane? Nagka-crossword ka ba? Kasi, di ba, parang Timbuktu. Tapos yung pwede mong gawing thighs. Di ba ang smart? Mary Jane, saan ka pupunta? Pupunta ka na, nagsiswing na siya sa building. Yun yung mga heroes natin ng bata. So parang masisisi mo ba kami na ganun yung either sobrang loser ka or doon ka sa hero. Wala ganun yung na pag naging pabigat ka, quote-unquote, hindi mo kaya. Pero I guess yun nga yung kailangan kong tutunan na fake siya, di ba? Fake strength lang siya na parang, hindi ko alam. Sinasabi ko lang sa uso ko habang tunutulungan akong tumayo sa toilet after Jumebs. And speaking of hardware software, na-appreciate ko na sinasabi rin ng mga doktor and physical therapist ko, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero yung katawan ko kasi parang Greek god. Joke lang. I would say high average or above average naman yung fitness ko na kaya kong buhatin yung crutches. Kasi yung sa crutches pala, hindi siya dapat nakasandal sa kilikili. Dapat talaga, binubuhat mo yung katawan mo using forearms. Yun ang tinuro sa akin. So parang, buti kaya mo yan. And then, pagka sa bahay, kaya kong magsuot ng shorts kasi nabubuhat ko yung sarili ko off the floor. Na-imagine nyo ba? Parang ganun. Na arm strength. So na-appreciate, may dividends. Meron ding kwenta yung pag-exercise ko kahit na nai-injure ako. Kahit nasa utak ko, si Superman ako, nag-split ako. May nahihirapang iba. Parang on the whole, na-appreciate ko pa rin general fitness. And before ka pa operahan, i-check lahat. May pambayad ka ba? May pambayad ka ba? Anong t-shirt mo? Pen shop? Putya, patay tayo dyan. Joke lang. Ay talaga. Joke lang. Private joke yan ng mga nanonood na stand-up ko. Kaya kung ayaw nyo mo ma-offend at be in with the jokes, di manood ka sa March 22 Alabang. Di ba? Pero i-check yung cholesterol level mo, sugar level. Kasi kung diabetic ka, hindi gagaling yung sugat mo. Di ba? So, importante rin pala talaga yung general health. At na-appreciate ko naman sa sarili ko na parang all the times na ayokong mag-workout, gusto ko na lang umiga sa couch. Parang okay, may bayad din pala yon. Parang nakubra ko yung benefits nun nung nga ako. Blood work ako at alam nyo naman, mataas na yung gout ko, yung mga nakikinig, uric acid, sugar, pre-diabetic na rin, tsaka high cholesterol. Pero, kumbaga, high average lang siya. Hindi pa siya doon sa danger zone. So, pwede pa agapan. So, na-appreciate ko rin yung health is wealth. Health is wealth. And naiisip ko ngayon, kinukwento ko sa mga ibigan ko, baka mag-calisthenics na lang ako kasi more adult friend. Nag-YouTube ako again, kung down na down ka sa buhay. Kay YouTube ka pupunta no? Motivation. Hindi ko alam kung ako lang ba yun, baka hindi ka nakaka-relate, no? Pero parang how to grow old. Lumalabas puro calisthenics. Yung mga Taiwanese, mga Chinese na nakikita nyo sa yung payat na payat sa mga park sa China or Hong Kong. Nakita mo ba yun? Yung gano'n na siya. Biglang magpupulap siya isang daliri lang na gano'n, no? Nakikita nyo ba yun? Tapos iikot pa siyang gano'n. Pujas, maghahadukin. Sabog yung puno. Sabi ko, calisthenics, pare. So yun, siguro pag magaling na ako, kukuha na ako ng calisthenics coach. Hindi ko pa alam kung sino yung pwedeng mag-home service ng calisthenics. Pero calisthenics, kasi, sabi nga nung kaibigan namin, yung kaibigan ko na nagmamuay Thai at longboard, pag hindi mo na kaya yung dumbbells, pipilitin mo di ba? Pero kung hindi mo kaya yung katawan mo, wala kang choice Parang, hindi mo ma-cheat yung movements Di ba katulad ng bicep curl, kung hindi mo na kaya, kung katawan mo gagano mo Pero pag sa pull-up, hindi mo na kaya, wala ka ng ibang choice Kasi yun lang yung... So, kumbaga yun yung porn ko, nung may sakit ako, nanonood ng calisthenics videos. Parang, yeah, nice. Kung kaya ko lang yan, yan ang pantasya kong gawin. Pull-ups, squat. Diba? Parang yun yung naging porn ko, yung calisthenics. Na sana magawa ko. Nakaka-squat naman ako. So, ayaw ko. And yung isa pa, medyo kadiri to. Pero may punchline naman. So, baka sulit pakinggan. Hindi ko pa naisip yung punchline. Pero stay with me, guys. Ang isa sa
talagang prioritize ko sa physical therapy, scar mobilization. Kasi, nung simula, para kang nakaupo sa Lego. Di ba nga, binuksan ako, tas tinahi. So yung, parang ganyan yung balat sa likod, parang kulubot na, alam mo yun, para siyang zipper. Alam mo yung pag na-zipper yung bayag mo, parang gano'n. Parang gano'n, zipper yung bayag mo na gano'n, no? So pag umuupo ako, ramdam na, parang umuupo sa Lego, or alam mo yung may Elmer's glue, kunyari nakaganyan ka, lagyan mo ng Elmer's glue, patuyuin mo, or Mighty Band. Huwag niyong gawin sa bahay ito, ha? Imagine nyo lang. Baka sabihin nyo, ano nangyari sa'yo? Nakinig po kasi ako ng podcast. So, Mighty Band ko yung kamay ko. May Mighty Band ka, tapos bigla mo isi-stretch. So, parang may something. So, sabi ko dun sa mga physical therapist, again, kadiri to, pasensya sa kumakain, i-prioritize natin yung scar mobilization. Imbis na 5 minutes, gawin yung 10 minutes. So, yung scar mobilization, yung scar mo, kunyari, bagong tuli ka, no? Kailangan ganyanin mo. Hindi, joke lang. Yung scar, ganyanin mo. Hindi, joke lang, no? Yung scar mobilization, para hindi dumikit yung scar sa muscles mo or sa fascia or whatever or sa balat, kailangan ginagalaw siya para magkaroon ng, para hindi na siya nakaganon, para stretchable siya. So at the start, ang sakit talaga kasi sugat na hindi pag magaling. Alam mo yung nakatahi, tapos 1 week in, 2 weeks in naman, mga 2 weeks in, 2 weeks post-op, so 2 weeks pala yung sugat mo, ginagalaw na nila, ginaganon-ganon. Pero sabi ko, i-prioritize natin yan kasi minsan nga, yung mga mahirap gawin, yun yung kailangan mong gawin eh. Diba? Ika nga ng the script. Sometimes the hardest thing and the right thing are the same. Diba? Kung wala ako sa tono, sila yung wala sa tono. Tama ako eh. So, yun, scar mobilization, putya. Yun ang adventures ko dahil lang sa isang split. At yun lang, I guess meron pa ako isang episode kasi may magsusponsor sa akin na vitamins. Papunta pa lang siya, so gawa pa tayo isa. Siguro medyo related pa rin dito. Kasi ito, medyo sensitive nga, baka ma-cancel tayo dito eh. Ang title ko, Mahirap Maging PWD. Medyo no? Pero yun ang sincere realization ko na yung compassion tsaka empathy mo sa PWD na parang binabaliwala lang yung mga ramp ng wheelchair. Pero nung ako na yung naka-wheelchair, parang wala namang pakundangan itong mga putang. Diba? Parang ang hirap naman ng may elevator nga pero may 2 double doors na napakabigat. Sa ibang bansa to eh. So parang doon ko na-realize na okay, sobrang importante pala ng PWD access. Tapos napag-usapan namin yung PWD access sa Pilipinas. Yung na Jessica Soho pa na yung sa overpass. Yung napakatarik. Nakita mo ba yung picture na yun? Ito talaga yung problema dito sa Pilipinas, yung mga masabi lang projects. Yung mga masabi lang, katulad ng joke ko, yung, alam niyo yung bike lane sa Pilipinas, yung 2 lane, tapos para lang masabi lang na may bike lane, pinunturahan nila isa na bike lane. So yung 1 whole lane, car lane, yung half lane, bike lane, yung half lane, car lane. Diba? May punchline yun eh. Pero hindi ko sasabihin, panoorin nyo sa March 22, Alabang. Masabi lang, parang ganun yung mga PWD minsan dito eh, na may access, pero may harang. Diba? Parang ganun. So parang yun lang na hindi ko sinasabing mahirap, meaning kawawa kayo. Mahirap lang, meaning makikita mo yung level ng development ng bansa kung gaano niya pinapahalagahan yung PWD. Di ba? So yun lang yung na-realize ko bilang honorary. Ang pangit, puta na makakancel ako dito. Honorary PWD. Hindi eh, no? Mali, sorry, bis lang. Hindi ko naman, ayoko yung ma-offend. Sinasabi ko lang, ganun. Naramdaman ko lang. Ayun. Last na lang, kasi sinabi ng PT ko, home physical therapist ko, may mga kliyente siya na foreigner, mga Amerikano, ganyan. Mas mabilis daw mag-recover. So parang na-challenge ako at the same time na-curious. Ano ba yun? Meron ba tayong angking victimhood mentality sa Pilipinas?
na umaabot sa physical therapy. Parang napaisip talaga ako kasi sabi niya, meron siyang pasyente na Amerikano. Nagpa-knee replacement surgery. Marami na siyang patient na knee replacement surgery na Pinoy na isang knee yung papalitan, tapos may recovery, bibili ng baston, ganyan, tuturuan niya kung paano mag-stairs, tuturuan niya paano maglakad, slowly. Itong Amerikanon to, pinasabay niya parehong tuhod. Sabi ng Amerikano, isabay mo na parehong tuhod. Hindi siya nagtagalog, syempre. Isabay mo na parehong tuhod. Sabi niya gano'n. Para isa na lang yung sakit. Isabay mo na parehong tuhod. Sabi niya sa surgeon. So, pinalitan yung parehong tuhod niya ng sabay. Tapos, nag-physical therapist sa bahay yung home PT ko. Sabi niya, yung Amerikano to, umorder ng baston online. Baston. Tapos, isang session niya, pagbalik niya, naghahagdan na yung Amerikano. Tapos dumating yung baston, hindi niya na magamit kasi hindi niya na kailangan. So parang napaisip talaga ako bakit mas advanced ba sila mag-isip na parang mas willing sila na mas ganun ba yung, di ba? Parang may bearing din yung feeling ko Yung sa lahat na napapanood nilang Spider-Man at Superman. Sa lahat na napapanood nilang America, USA. Yung siguro habang nagpe-parent sila, meron silang chant no? USA. Alam mo yung maangas? Yung mga chant ng Pinoy parang melodrama. Di ba? Ibon mang may layang lumipat. sila maangas USA! So, inom silang beer. Di ba? May psyche ba yun na nakaka-curious lang? Dapat may study yun no? Why Americans heal faster than Filipinos? So parang, ayun, nag-SM North na ako. Nag-SM North na ako mag-isa. Pwede naman sa Harvard Protocol. Pwede naman Pero parang yung lang iniisip ko na, parang, mahirap din masyadong ingat. Yun din yung mga gusto ko sa Makati Med physical therapists na sakto yung balance nila ng ingat. Pero sinasabi lang, in-encourage ka rin nila. Tapos nagjo-joke din na parang, okay sir, okay next, tatalo na tayo Pero parang, ingat ka pa masyado kang ingat. Na nag-stairs ako sa bahay. Masyado kang ingat sir. Tinitwist mo yung katawan mo so nagko-compensate yung katawan mo para hindi masaktan yung part na kailangan masaktan. Pucha, pang star cinema yung mga linyahan no? Di ba ganun yung pag umuulan, tapos magkukwentuhan na sina John Lloyd? Umiiwas ka kasi kaya hindi nasasaktan yung mga parte sa'yo na dapat masaktan. Kaya hindi ka nagbabago, John Lloyd. Cut. Ano siya? Hindi John Lloyd name niya sa sine. Sino ba siya? Popoy siya. Sorry, direct. Parang ganun no? So parang may ganun silang pag-push na parang wag mong iiwas yung katawan mo kasi kailangan maramdaman mo. Tapos sasabihin naman nila, okay, pause tayo. Masakit pa? Hindi na. Okay, so normal lang yan kasi hindi lang sanay yung muscle mo mag-contract. So yan, ang point ko sa lahat ng ito, pinagdaanan ko lahat ito, alang-alang sa tawa. If it comes down to it, nung nasa ospital nga ako, nag-message ako dun sa group chat ng halos lahat ng komedyante nandun. Sabi ko, yan ang commit. Yan ang commit to the joke. Yan ang putyang ina. Kung kailangan nyo ng proof kung seryoso ako sa stand-up comedy or hobbyist lang ba ako. Hobbyist ka lang yata sa stand-up comedy para ma-discover ka tapos maging movie star ka maging TV star ka, magkaroon ka ng maraming commercial. O yung mga sinasabi ng hater ko online, sinasabi mo lang naman yan para magkaroon ka ng likes at views Para sa content Sa tingin nyo, para sa content ko ginagawa yun, mga pungin ng nyo. Nabalian na ako dahil sa stand-up comedy live. Yan ang commitment. Kaya manood kayo sa Alabang. March 22. Insular Theater. Haribon Theater. 500 seats lang to. Hindi ko sinasabing lang, pero baka mabilis maubos. Hindi natin alam. Mayaman ng mga taga-Alabang. Mayaman yan. Can we buy 3 seats, pare? There's just 2 of us, but let's buy 3 seats. Hindi ko kayo... Tangina, nakakatakot na mag-joke ngayon, Puro ko disclaimer. No? Hindi ko kayo inaasar, Ganun lang talaga kayo. Can we buy 3 seats? There's 2 of us, but we buy 3 seats. And then in the middle, we'll just put our skateboard. We'll just skateboard to the venue. Yeah. And then if it gets too hot, we'll just make pasundo kay Maang June. Mayaman mga taga-Alabang. Hindi ko alam. Baka ma-sold out agad yan. So, may bibili pa ba after ko sila kasarin,
bumili na kayo ng ticket nyo, ticket2me.net. I-search nyo lang Victor Anastasio live in Alabang. Again, itong podcast na to ay love letter sa lahat ng mahal ko sa buhay at nagmahal sa akin sa panahong to. Shout out sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga workmates, sa girlfriend ko at kay YouTube. So, yun ang adventure ng Split Disaster Part 2. Mukhang hindi ko na gagawin yung sa stand-up ko na lang dadalhin tong mahirap maging PWD dahil live ko na lang gagawin ito para matesting ko muna dahil marami akong reklamo dito at ano pa ba? Ito lang. First time kong makita yung use ng PWC DCR. No? So kung hindi ka PWD at pumupunta ka doon, wag naman. Dati ganun ako eh. Inaamin ko. Nadjejebs ka, sa greenbelt ka, put PWCR. Hindi ko na gagawin yun. Kasi may use pala yun eh, yung mga hawakan. Di ba wala akong use of my left leg. Hindi ko pwede i-bend. So nakahiga ako. Di ba? May use pala yung PWDCR. So ang bobo na sinasabi ko, no? May use pala yung PWDCR. Hindi, ang ibig sabihin, na-appreciate ko siya nung ako yung nangailangan. At ayan, may mga reklamo ko to sa kumpanya dito eh. Huwag na lang kasi baka sponsor ako. Ayan. Ito, last na lang siguro, no? Pagka may ganito ka, okay, nag-snap na, mutok yun narinig nyo? Nag-snap yun. Parang bumabait yung mga tao sa paligid. Helpful naman pala yung mga Pilipino and people in general, di ba? Pag nakita ka may saklay or may ganito, parang papaunahin ka, di ba? So makikita mo pa rin yung mga good Samaritan, ika nga sa CLE natin, no? Yung mga good Samaritan pa rin. At na-realize ko na once, di ko alam kung share ko to. Joke lang to eh. Di ko alam kung gagawin ko ba live o gagawin ko lang dito. Sige, tiwala lang, no? Joke lang naman to. Naisip ko lang, hindi ko, alam mo yun, once na experience mo yung benefits ng pagiging PWD, parang ayaw mo nang bumalik. Parang pwede tayo makancel doon eh, no? Oo. Hindi, pero ang ibig ko lang sabihin, ito pa, may na ano pa ako. Joke lang yun, no? Siyempre, mahirap ang buhay nila, so dapat tayo yung tumutulong sa kanila. May disclaimer na ako yan eh. Pero isa pang na-realize ko, yung ano ba yung normal eh, no? Na parang ano ba yung, kasi naisip ko, kailangan ko na mas maraming tools dahil wala akong use of my one leg. So, kailangan ko saklay. Or wheelchair. Tapos, hindi quote-unquote normal or average yung wheelchair. So, may special daanan ka. Pero naisip ko, imagine mo kung lahat tayo, isipin mo lang, lahat tayo pilay, di mas madali yung access. Di ba parang tao tayo, nag-i-invent tayo ng tools. Mas kailangan ko lang ng mas maraming tools ngayon kaysa sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na mas mahina ako. Nagigets mo yung sinasabi ko? Di ba kasi may stairs at elevator? Di ba? Sasabihin ng mountain goat sa atin, di ba? Parang, kailangan nyo na stairs. Ang bobobo nyo naman, di ba? Pero since pare-pareho tayo ng quote-unquote non-ability maglakad sa tabi ng mountain, kailangan natin na stairs. Ngayon, di ba? Parang kung ganun lang tayo mag-isip na ano ba yung kailangan ng lahat, di mas madali yung access. Nagigets nyo ba? Di ba? Kasi minsan yung mga PWD dito may nakaparadang taxi. Di ba? Hindi mo rin ako mismo, di ba? May PWD dyan. Hindi mo papansinin eh. Parang wala namang gumagamit yun na nakikita ko eh. So parang nakahazard ka sa tabi ng ramp. Di ba? Or yung mga ganun lang. Wala lang. Yun lang ang mga ko. So maraming salamat sa pakikinig. I-click nyo ulit yung follow or tap nyo yung follow sa Intellectual Wal podcast. Maraming salamat sa pakikinig. Alam ko, sabi nyo, oy, thank you, ang ganda na episode mo. Wala eh. Madaldal akong tao, so win-win. Win-win, alam nyo yun? Parang nauubos ko lahat ng daldal ko dito para pagdating sa bahay, may kwenta na yung sinasabi ko. Hindi yung kung ano-ano sinasabi ko. Naisip nyo ba yung mga mountain goat? Yung mga mountain goat, di ba? Parang, mag-ramen ako gano'n. Parang nababawasan yung sarap ng sinigang sa mga kwento mo, walang kwenta eh. So at least, kayo nakakwento ko. Mga willing na nakikinig ng mga walang kwentang sinasabi ko. Maraming salamat sa Intellectual Wal. Again,
Please buy tickets now habang early bird pa. But then yung mga taga-Alabang, what's early bird? What's a discount? What's a discount? We don't really care because we have this black card. Can we pay by dollars? So bayad na kayo sa March 22, Alabang, tickettome.net, kita-kita tayo doon live. Nagbubuo ako ngayon sa open mic ng mga jokes, new jokes, hospital jokes. Ewan ko kung magugustuhan o hindi, bahala na. Old jokes, old tested fun jokes, nandiyan pa rin. So kita-kita tayo, supportahan nyo lahat sa Comedy Manila. Kundi wala kaming pambayad ng insurance. Maraming salamat sa lahat na nakikinig. Again, kita-kita tayo sa Intellectual Wall Telegram group. Iniisip ko rin, magbubuo na ng Facebook group. So, abangan nyo sa Telegram group. Kung buo pa, para tayong para tayong That's Entertainment. Yung mga Thursday group, yung Monday group. Sabi ng mga bata, what's That's Entertainment? What's that? Hindi ko rin alam. So, maraming salamat TPN for producing and recording here in this new studio. Diba? And, ayun, peace. Kita-kita tayo sa next time. Kita-kita tayo sa next episode. At next episode, sana nandito na yung mag-sponsor ng vitamins. Peace out. Ingat kayo lahat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.